Actually, dito ko naririnig lagi yan. Laging masaya eh. Paborito. So, I believe, si Tor ay talagang masaya. Praise the Lord. Lahat naman ng nasa Panginoon, masaya. Amen. Amen? So, glory to God. At muli, ang basahin ko po yung texto na binigay po sa atin. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Hindi nawawalan ng saysay. Yung ginagawa natin ganito, no? Hindi nawawalan ng kapuluhan dahil may pandemic. Nandito tayo. It is recorded by God na yung ginagawa po natin, alam niya, hindi niya kinakalimutan. Amen. Yun ang kabutihan ng ating Panginoon. So, minsan nakakalimut tayo. Pero ang Diyos, hindi niya lilimutin itong araw na ito sa buhay po natin. Amen! Amen. Purihin po ang Panginoon. So, itong teksto po natin ito, no? Ito po yung, kung babasahin po natin itong 15, verse 15, o chapter 15 ng 1 Corinthians, ito po ay paghahanda, ito po yung encouragement ni Pablo sa lahat ng mananampalataya, especially tayo. No? Amen. Sa lahat ng nagtitiwala o nananampalataya kay Jesus Christ, ito po yung paghahanda ng muling pagkabuhay. Say, hindi natin inaasahan minsan ang buhay. Basta-basta na lamang kinukuha ng Panginoon. Look at the example o testimony ng ating kapatid. No? Ganun din po sa amin. No? Mayroon din po, sa company po namin, mayroon pong nangyari ganun. No? Doon, taga-Dabang, alipat sa Riyadh. So, ang masama po doon, nanatili siya doon sa pagtalikod niya sa Panginoon. Kasi po, kung sa atin ay may bautismo, siya ay nagpabautismo sa bilang Muslim. Yun? It's sad to say, no? Sad na marinig. Ito po yung aking ninong. No? Sad to say, na marinig po natin na gano'n, na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na bumalik. Okay? Nadatong po siya. No? Kung hindi niya nadatong ang Panginoon. At sa mahabang panahon, hindi po siya nakauwi sa Pilipinas. Inalawag siya ng kanyang pamilya na ilibing na lang dito for almost 1987. Up to present, ilang taon? Isang beses siyang umuwi sa kanyang pamilya. I think that is last 8 years ago. Isang beses siyang umuwi sa kanyang pamilya, hindi pa doon sa bahay niya. Sa pamilya niya, hindi niya nakita ang asawa niya, hindi niya nakita ang mga anak niya. Doon nadala niya yung mga anak niya dito. Pero sa ganitong pagkakataon, hindi niya ito. Kakalungkot dahil hindi niya nakita yung paghahanda ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay niya. No? Kaya mapalad po tayo. Dahil kahit pandemic, naghahanda pa rin po tayo. Nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Dapat manatili po tayo sa gawain po ng Panginoon. Okay? Upang mapagtagumpayan po natin ang buhay dito sa lupa. Ito po yung paghahanda. No? Look at Jesus Christ. No? Paghahanda po ito sa chapter 15 na pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya sinasabi po dito ni Pablo na tayo ay, sabi niya dito, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Immovable. Always abounding. Dapat lagi sa ibang sulat dito, excelling. Amen. Lagi. Excel. Lagi po tayo mag-excel sa Panginoon. Amen. Kaya nilagyan ko po siya ng title na Remain Steadfast. Amen. Yan po yung title po natin. Manatiling matatag sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. At yung tema po natin, the unwavering service to the Lord Jesus. Pag sinasabi ko, ang hindi matinag na tama po paglilingkod sa ating Diyos o sa ating Panginoong Hesus Kristo. Dapat hindi po tayo natitinag.
maliit na problema, hindi po tayo bibigay. Malaking problema, mas lalo tayong kumapit sa Panginoon. Hindi tayo matitinag. Amen. Amen. Dapat hindi po tayo umaalis sa pintuan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, nakita po natin, ito po ay hindi po babala, paalala. Paalala ni Pablo sa bawat isa po sa atin na kailangan po natin na manatiling matatag, manatili sa presensya ng Panginoon. Lagi po natin naririnig ito, yung verse na ito, na lagi pong ini-exhort, lalo na po yung mga kapatid po natin na nag-i-exhort ng full and welcome. Lagi po natin narinig. Actually, familiar verse na po sa mga Kristiyano itong text po na ito. Kumbaga, very basic para sa atin. Pero malalim ang kahulugan na gustong ipaabot sa atin ng ating Panginoon. Ito yung paghahanda ng buhay po natin dito sa lupa na papunta sa na katawang o buhay na panglangit. Yung buhay po natin dito, maiiwan yun eh. Pero yung pinagtatrabahuan po natin, bakit lagi po tayong sumasagana sa gawain ng Panginoon, yun po yung panglangit na dapat paghandaan po natin. Katulad po ng paalala po ni Apostol Pablo. Kaya nga, sabi niya, mga kapatid, iminumungkahi sa ating lahat po ito ng Diyos po ng ating Panginoon. Amen? Para tayo ay hindi mawala. So, kung walang dahilan, walang mabigat na dahilan, maganda na nasa gawain po tayo ng Panginoon. Dahil ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Purihin po ang Panginoon. Katapatan. Katapatan sa paglilingkod po natin Panginoon, sa ating Panginoon. Dito masusugat ang buhay po ng isang tao. Kung tayo ay magiging tapat sa Panginoon. Kahit anumang problema yan, kahit anumang pagtutukso yan sa buhay po natin, kahit anumang pag-aalipusta sa buhay po natin, kung tapat tayo sa ating Diyos na buhay, tapat tayo sa ating Panginoong Jesus, i-ignore mo yan. Babaliwalaan mo yung mga patulukso na yan, pag-aalipusta na yan, yung pagbibigay o pagdidegrade sa buhay po natin. Why? Dahil yung katapatan natin sa Panginoon ay hindi po dapat maglaylo yan. Hindi po dapat bumaba yan. Amen? So dito po masusugat yung katapatan natin sa Panginoon. Sa ating pong teksto, mayroon pong ilang bagay na tinutukoy ang ating si Apostol Pablo kung paano po natin ibigay yung paglilingkod po natin sa Panginoon. So, inelaborate po niya dito, sabi ko kanina, inelaborate po niya dito kung paano po yung paghahanda po ng buhay po natin dito sa mundo at yung lupa ay yung buhay na panglangit. Katulad po ng ginawa o nangyari po sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, napagtagumpayan na niya. Kasama tayo nung siya ay namatay. Mga lumang pagkatao po natin. At kasama tayo yung kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, pinagtatrabawan po natin yung buhay na panlangit. Kasi sabi nga, hindi po tayo maililigtas ng ating kapwa. Hindi po tayo maililigtas ni pastor, no? Hindi pwedeng bultuhan, no? Dahil siya yung siya yung nangunguna, dala-dala niya tayo. Hindi. Pagtatrabahuan po natin, kaya sabi po ng Panginoon, be steadfast, remain steadfast. Manatili po tayo na naglilingkod sa Panginoon, hindi natitinag. So dito, sinasabi po dito, mayroong 4. At kung titignan po natin dyan, therefore, my brothers, ang unang sinabi po dyan, be steadfast. Huwag, sabi dyan, huwag ano yung tatagalog? Magpakatatag. Kung titignan po natin sa Tagalog version po yan, ang sinasabi po dyan ay,
Sabi niya dito, magpakatatag kayo. So, una, yung magpakatatag. Be steadfast, magpakatatag. Huwag matitinag. Yan po yung gusto ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Amen. So bakit? Bakit kailangan po natin na tayo maging matatag sa paglilingkod po natin sa Panginoon? Kaya sabi niya dito, huwag sumuko sa paglilingkod para sa gawain ng Diyos. Huwag sumuko sa paglilingkod. Kasi minsan ay talaga naman makikita po natin, no? Lalo na pag medyo bago tayo sa gawain ng Panginoon, kung bago-bago nakakilala sa Panginoon, paano yung panunukso ng mga dating kaibigan, dating barkada, no? Minsan doon tayo nadadala. Ganun ba? Hindi na rin ako pupunta. Pero pag naranasan po natin yung pag-ibig ng Panginoon, naranasan po natin yung kapayapaan na nakukuha na tinatanggap po natin sa Diyos, iiwanan mo yung buhay na minsan ay nagpasaya rin sa'yo. yung pagka namula-mula na yung pisngi mo ay hindi ka na makalakad sa tamang direksyong daan. Diba? So bakit kailangan? Mga kapatid, kailangan po, bakit kailangan na maging matatag po tayo? Kasi hindi po biro-biro yung paglilingkod natin sa Panginoon. Tulad ng sinabi ko, no? Yung mga sa mga magkakaibigan, hindi nawawala yung kantyawan. No? I don't believe, no? Ako, naranasan ko po yun. No? Naranasan ko sa pamilya ko, naranasan ko sa kaibigan. No? Na talaga naman, ako ay nagbago. Sinasabi nila, ako ay nagbago. Yes, naamin ko. Dahil binago talaga ako ng Panginoon. Amen. Nakawala ako doon sa kwadra ng samahan po namin na talaga naman. Masaya nga din doon eh. Masaya din, lalo na pag ang pulutan ay masarap. Masaya din. Pero yung nararanasan ko nang makilala ko ang Panginoon, hindi lamang saya, yung tunay na galak na nagmumula sa Panginoon. Amen? So hindi po biro, no? Yung paglilingkod po natin, bakit ko sinabi hindi biro, no? Kapagkat kaakibat ng paglilingkod po natin sa ating Panginoon, tulad ng sinabi ko, andyan na po yung, though we are Christian already, no? Andyan na rin po na kasama pa rin po tayo sa mga problema. Kasama pa rin po tayo sa mga dinadanas ng ordinaryong tao. Sabi ko, ordinaryong tao kasi nung tayo ay tinawag ng Panginoon, tinawag tayo as a royal priesthood. Di ba? Talagang kakaiba. Kakaiba si Kuya Martin. Kakaiba si Kuya Arnold. Kakaiba tayong lahat. Kaya, hindi tayo ordinary lang. Amen? Dapat i-clip po natin lagi yan. Amen? So praise God. Nandiyan pa rin po yung mga pagsubok. Nandiyan pa rin po yung mga persecution na dapat na pwedeng ibigay ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapatid. Lalo na po yung mga pamilya, mas mahirap po yun. No? Pag hindi ka matatag doon, kapatid, no? Hello, talagang bibigay ka. Amen. Subalit salamat sa Panginoon. No? Andyan lagi ang Panginoon. Sabi ng ating mga hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? So, hindi ko po ginagarantiya na pag tayo ay nasa Panginoon, no? Ay hindi na tayo daranas ng pagsubok. Yes, nandiyan pa rin yan. Kasama pa rin yan sa buhay po natin. Yung araw na sumisikat, hindi lamang para sa mga Kristiyano. Amen. At sa mga mababait, mayroon din na masasama. Sumisikat pa rin ang araw. So kasama pa rin po tayo doon. Hindi natin maiiwasan po yan. Amen? So ganoon din po. No? Ang pagsubok, kasama po tayo. Hindi ibig sabihin na talagang tinanggap mo si Jesus Christ, well, nasa bed of roses ka na. Hindi magiging, hindi yung, ang maganda doon, no, ay, alam mo ang Diyos, yung, iniisip mo siguro, well, nasa Panginoon ako, smooth na ang buhay ko.
Yes, tama rin po yun, no? Pero, kasama pa rin po tayo sa lahat ng mga nandito sa mundo. Amen? Natin kalimutan, mayaman ang ating Panginoon. Amen? Nasa Kanya pa rin lahat ng biyaya po natin. No? Pero, mga kapatid, ang ginagarantiya po dito sa buhay po natin, as a Christian, as a believer of Jesus Christ, lahat ng problemang mayroon ka at mayroon ako, lahat ng problemang darating sa buhay po natin, yan ay mapagtatagumpayan po natin dahil ang pinaglilingkuran po natin ay victorious God. Yung mismo na pagtagumpayan na niya. Kaya kasama tayo sa tagumpay. Kung patuloy po tayong kakapit, magiging matatag sa Kanya, ganun din po ang sumagot. Kasama po tayo sa tagumpay. Ngayon po ba? Palagpakan po natin ang Panginoon. Ang stress, walang pinipili mga kapatid. Pag dumating ang stress, talaga stress yan. Walang pinipili. Ang depression, walang pinipili. It's either may pera ka o wala. Minsan, pagka walang pera, nai-stress eh. Mayaman man o mahirap, kasama po yan. Nai-stress din. Lalo na po yung lalo na po yung walang Kristo sa buhay. Hindi alam kung saan tatawag. Ngayon pa lamang, ngayon sa COVID-19 Saan po tayo? So, andyan ang virus, pero ang Panginoong Jesus pa rin ang may control ng lahat ng bagay. Amen. Palataya tayo sa Kanya. Iingatan niya tayo. Okay? Ingatan din po natin yung sarili po natin. Di po ba? Amen? Pinili tayo ng Diyos upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng bagay. Sa madaling salita, pinili ikaw, pinili ako, lahat tayo pinili ng Diyos upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay po natin. Ayun po ba? Kuha po natin, ang Diyos, hindi kanta natin kanina, ang Diyos ay laging nakamasid, laging yung exhortation po natin na kanina, yan ating ilaw po sa ating dan. Lahat, ang ilaw ng ating buhay, siya ay laging nakamasid, siya ay laging nakabantay sa atin. So alam po natin kung saan ang direction po ng buhay po natin. Huwag po natin mawawalain si Kristo sa buhay po natin. Amen? Amen. Sabi niya dito, Deuteronomy 31 verse 8, the Lord is the one who will go before you. Napakaganda, encourager itong sinasabi po dito na the Lord is the one who will go before you. Sabihin, saan ka pumunta, saan ka man makarating, kasama mo ang Diyos. Amen. Hindi ka niya iiwanan. He will not leave you or forsake you. Don't be afraid. Don't be discouraged. Bakit po tayo mati-discourage? Kung ang Diyos ang kasama po natin, pandemic is nothing. Di ba ba? Coronavirus is nothing. Kaya dapat lamang na mag-stick tayo sa ating Panginoon. Magpakatatag po tayo sa ating Panginoon. Kumapit po tayong lagi sa Panginoon, lalo na po sa sitwasyon po natin ngayon. Do not be afraid. Actually, kasama na doon. Tayo ay isinilang. Kasama na po tayo doon sa, kasama na yung, afraid, takot. Takot na gumawa ng kasalanan. Takot na gumawa ng masama. Actually, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya patuloy po tayo na lumapit sa Panginoon. Amen? Amen. So once again, pagkapagan po natin ang Panginoon. Hebrew 13:5, ito yung favorite verse po natin. Di mo, lagi mo natin naririnig. Amen. I will never leave you nor forsake you. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ibig kong sabihin, hindi nagbabago ang Panginoong Hesus. Magbago man tayo, andyan pa rin siya. Bumalik ka sa Panginoon, hindi siya nagbabago, tatanggapin pa rin niya. Amen? Yun ang kabutihan ng isang Kristiyano. Amen po ba? Anong hawakan po natin? That Jesus Christ will never leave us. Hindi po siya nagbabago.
Gagawin niya ang kanyang pangako sa lahat ng kapanahunan. From generation to generation, mapalad po tayong nagtatatag ng ganitong pananampalataya. Amen. Ultimo, yung family po natin, iingatan po yan ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yung buti sa ating Diyos. From generation to generation, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise God. Okay. Sabi po dito, huwag makilos. Immovable. Immovable. Huwag makilos sa paglilingkod o sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag makilos. Huwag huwag matitinag. Hindi nauuga. Amen. Hindi nauuga. Tignan po natin yung halimbawa ng isang pundasyon. Bahay-bahay, building. Pag mali ang pundasyon po ng building ng isang gusali, may danger yan. Kailangan matatag ang pundasyon. Kailangan talagang sulit na foundation yan. Immovable or unmovable, hindi matitinag. Ano man ang mangyari sa buhay po natin, ang Diyos nandiyan lamang siya. Amen. Ang Diyos nandiyan lang, naghihintay para sa buhay po natin. Kaya, hindi po dapat tayo nabubuwang. Ang sabi pa nila, hindi nauuga. Amen. Hindi naliligaling. Amen? Amen. Ang paglilingkod sa ating Panginoon ay nangangailangan ng malawak na pangunawa. Praise the Lord. Malawak na pangunawa, malawak na pagpapasensya, mahabang pasensya at may kalakip na pagtitiis. Kasi tignan po natin ang buhay po natin. Kaya habang tayo lumalakad sa ating Panginoon, kasama natin ang mundo. Kaya sabi ko, kailangan na po natin ng mahabang pasensya, mahabang pagtitiis sa buhay. Why? Bakit kailangan natin pagtitiis? This is a process. Ito yung process. Sabi ko nga, ito yung paghanda ng buhay po natin dito sa lupa tungo sa buhay o sa yung katawan na o buhay po natin panglangit. So what else? What happened kung hindi po tayo lalakad din, kung hindi tayo magtitiis? Amen. Anumang pagsubok, anumang yan, dinadaanan po natin na huwag kang sumuko. Amen. Praise the Lord. Sabi mo sa inyo tayo, dapat hindi ka natitinag. Amen? Amen. Praise the Lord. Tignan po natin, kasama yung pagtitis, kasama po yung tibay ng loob, Marami po sa pag hindi pa Kristiyano, matitibay ang loob. Pero dapat mas matibay ang loob ng isang Kristiyano kasi mahaba pa yung takbuhin po natin Mahaba-haba po yung tatahakin po natin na kasama ang Diyos. Amen. Alam natin, doon tayo lahat papunta. Maiiwan sabi ko nga, maiiwan itong katawang lupang ito. Subalit, may tatang panahon yan. Nasa panahon yan. Dapat tibayan natin ang ating loob. Amen. Tibayan ang loob. Tingnan natin si Jesus Christ, di po ba? Si Jesus Christ, Well, sa bagay, nung time na si Jesus Christ ay tinukso ni Satanas, siya ay 100% siya ay tao. Kaya nung sabihin po na nung tinukso mo siya, sabi ni Satanas, gawin mong tinapay, kung mga batong ito. At that time, si Jesus Christ ay nag-ayuno. Siyempre, gutom. Ito manunukso. Gawin mong tinapay. Itong mga batong ito. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig. Siguro kung hindi natin alam, yung tukso na yun, kung kung hindi natin alam yung buhay na, man, tingin mo pa lang, kahit na itong mga, kung ito, yung laki-laking fried chicken, siguro.
Kung tingin mo dito sa mga nakikita mo, kung ilang araw kang nag-fasting, ang tingin mo dito, talagang malbait na. Talagang, ay umiikot-ikot na yung paningin mo. Glory to God. Amen? Madali mo sabi, kung alam mo yung salita, may panlaban mo tayo. Amen. Amen? Kaya, sige, gawin na lang natin. Total, nagugutom ako. No. Mayroon po tayong word na, speaking of word, believe po ako dun sa mga kapatid po natin doon sa amin, sa mga sa Alsara Hospital, bilang encouragement na rin sa inyo. Sila po ay mga bago. Alam po natin, yung mga kababayan po doon, mga bago. From sin, nalipas sa pandemic. Ang kalinga ng Panginoon, binuksan ng pandemic. Kami ni Pastor Martin, itong mga kapatid, talaga nag-aapuran kumuha ng mga gamit para may magamit. No? Pagka-lockdown, naupan ang gawain ng Panginoon. Kasi, kakaiba ang Diyos. No? Glory to God. No? Alam niya, sabi nga, perfect timing ng Panginoon. Talaga, darating at darating yan. Di ba ba? Speaking of, yung fasting na nabanggit ko. Ito mga kapatid po natin, mga bago po sila. Actually, may program po kami ni Sister Marisa. How we will, teach them. Umpisan po namin sila sa Bible study para lumago agad sila. Lumago yung kanilang spiritual life. Hindi, nag-lockdown. So, hindi namin sila maabot. No? So, wala kaming Bible study, kundi kami lang doon. Pero po sila isang kasama sa trabaho. So, sila na ay, ibig pong sabihin, sila na ay tumanggap na sa Panginoon at nakarinig na ng salita, I think, nasa mga August, September, nung sila ay madala sa Sector C. Pero sila kasama sa hospital na nagkaroon po siya ng COVID. So, dinala po sila sa hospital at dinala siya sa hospital at malala na po nung ganun pala kabilis. Actually, yung ninong ko, ninong namin sa Marisa, is less than 14 days. Namatay po siya. Ito, ganun din na pong nangyari. So, ito mga kapatid, sabi namin, nagdagat kami doon sa kapatid ko. Sabi namin, kumain na kayo kasi galing ng duty, 9 o'clock, 10 o'clock or so, habang nasa daan kami, nagugutom na yung isa. Yung isa naman, hindi sumasagot. Okay lang, casual na nakipag-uusap. Yung pala, fasting siya. Ang prayer and fasting nila, yung nasa ospital. Sabi namin, kung ano ang kalooban ng Panginoon, habang kami kinisisa sa Marisa, kung ano yung kalooban ng Panginoon, let it be. Sad to say, itong nasa ospital ay hindi po nakakilala sa Panginoon. So, inaaya nila, hindi siya sumama. She is already 62 years old, I think. Yung edad niya. Hindi po siya sumama. Sabi nila, mabait naman. Pero sila mismo na wala pa, hindi pa nakapag-discipleship, ini-invite nila. So, hanggang sa nadala siya sa hospital at pinag-pray and fasting nila. Nung sabi namin na habang kami nagbiyabiyahe, ano ang dahilan ng inyong prayer and fasting? Doon namin nalaman. Ito si Ate Cora. Hinarinig nila ng panalangin. Siya po ay nais namin gumaling. Gusto namin din siyang gumaling. Gusto namin makasama siya. Prayer and fasting. Ganun ang faith nila. Chain fasting. Pagdating namin sa, doon namin nalaman na, doon namin sinabi na kung ano ang kalooban ng Panginoon. Lahat sila, medical, alam nila kung anong status. Sabi nila, malala. Ano yung kalooban ng Panginoon ay hindi natin sa Panginoon. Kasi kinuha siya ng Panginoon. I think 3 days na. So, hindi siya nakakilala sa Diyos. Siya ay inabot na hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon, maghanap. Amen? Amen. Yun po yung nangyari sa kapatid. Ganon po yung pananampalataya nila. Hanggang kanina, yun pa rin ang kwentuhan. Sabi ni Sister Marisa, hindi lahat ng bagay
O hindi lahat ng panalangin po natin ay ginagawa ng Panginoon. Pero may mas magandang siyang plano sa lahat, para sa lahat. Amen. Ang sabi nila, anong gagawin namin, pastora? Gusto namin siyang ipag-pray. Saan? Ay doon sa accommodation nila, parang kung sila natatakot. So, ang nangyari, doon sila sa hotel, kung saan sila nakatigil, at doon nila gagawin yung, sabi nila, pastora, mag-ano pa ba kami? Praise and worship pa. Kung yun ang ninanais nyo, gawin ninyo, sabi ko. Anong gagawin na? Lahat kami sabay mo nalangin. Kung yun ang gusto nyo, pwede. Pwede rin. Isang mananalangin, lahat kayo nag-agree. Ganun sila ngayon. Ganun sila. Hindi sila nagtitinag. Ngayon, may 3, 4. 3 sila ngayon, dahil yun yung iba. Glory to God. Sa kabila ng lahat, andiyan pa rin sila. Gusto nila na i-share yung kagalakan na nakukuha nila sa paglilingkod nila sa Panginoon. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Saan tayo kukuha ng lakas? Saan tayo kukuha ng pundasyon po na kundi sa ating Diyos? Ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay sa Praise the Lord. Hindi, naman po yan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Amen? Your glory to God. Hallelujah. So saan tayo kukuha ng ating lakas? No? Sa ating Panginoon, siyempre, sa Biblia na pinagkaloob ko sa atin. Yung sinasabi nilang basic information before living or lahat ng information po dito, ito po yung magbibigay sa atin ng encouragement upang tumatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. So anong kailangan po natin gawin? Kailangan po natin dili-dilihin natin. Basahin po natin, hindi lang gabi, araw kung saan tayo libre. No? Hindi naman ulit sabihin na basahin po natin araw-gabi, meditate po natin day and night, kung saan tayo libre. Kasi ito yung magpapalakas sa buhay po natin. Magiging matatag tayo sa lahat ng pagkakataon. Amen. Amen po ba? Amen. So, nang sabi ko, ang pundasyon ng isang building, kung mahina, intensity 5 lang, baka bumigay na. Ha? Hina naman. Kaya tayo, ay, ano pa lang, uy, tumunog ang, hindi na tumutunog ang messenger, ano? Hindi na tumutunog pa ba? May messenger na naman tuition. Ano? Aligaga kung saan hahanap ng pera. Ano po natin? God will provide. Natutunan ko po yun eh. God will provide eh. Ay nung araw, nag-aalala ko pagka wala akong pera, pag si Sister Marisa, sabi niya, wala na tayong bigas Pero natuto ako na God will provide. Amen. Ibon nga ay kumakain araw-araw eh. Hindi nagtatanim, hindi nagtatrabaho. Tayo pa kaya may trabaho, di ba? Amen. Kahit binawasan ng sweldo. Yung mga kapatid, binawasan yung mga ibang kapatid. No? Kahit na anong deduction yan, kailangan. No? Dapat, hindi tayo nawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos po natin, siya ay Diyos na mapagbigay. Inaalala niya yung bawat buhay po natin. Amen? So magkaroon po tayo ng pananampalataya doon sa unshakable God. No? Magkaroon po tayo ng unshakable faith doon sa unshakable God po natin. Amen? Dapat ang panindigan po natin. Yun ang kapitan po natin. Amen? Amen. So, sabi pa dito, magpakatatag tayo, huwag matitinag, magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Always abounding, excelling in the work of the Lord. Ha? Ito yung binasa ko kanina, sabi ko dito, sa ibang version po ng Biblia sa Tagalog, laging sumagana. Amen.
Dito naman sa ating binasa kanina, magpakasipag kayo, magpakasipag tayo para sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Bilang po mga anak ng Diyos, mga tinawag at lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, mahalaga yung presensya mo. Mahalaga yung presensya ko. Mahalaga yung presensya po natin sa mga ganitong gawain. Amen. Hindi naman po dahil Kristiyano tayo na dito sa bahay. Kasi dito po sa bahay Panambahan, dito po nakikita po natin yung nagpapalakasan. Maganda pa rin yung nag-aawitan, nagmumulagan, nagsasayawan. Hallelujah. Doon po nakikita po na doon po tayo lumalakas. Kaya kailangan po natin yung fellowshipping na ganito. Amen? Amen. So, importante din po yung katapatan po natin sa ating Panginoon. Amen? Not only to serve Him, no? Not only to serve our Almighty God, no? So, kailangan yung presensya na po. Kailangan din po, maging tapat din po ito, even with our pocket. Kailangan din po, kasama po yan, no? Kaya pag nagpunta tayo sa Panay Panambahan, well, sa akin, lagi kong sinasabi rin sa ating mga kapatid, kahit wala kang pera, yung presensya mo lang sa gawain ng Panginoon, no? Ay uupurin mo na yan, no? Amen. Kasi iba po yung sinasabi po doon sa ikasampung bahagi. That is tithe. Tithe is tithe para yan sa Panginoon. Amen. Di ba ba? So even in our tithes, kailangan ayan ay para sa Panginoon. Maging tapat din po tayo yan. Amen po ba? Amen. Full gospel church, ano? Ay hindi po matatawag na isang full gospel kung hindi kasama yung pagbibigay. Dahil yung pagbibigay, sinasabi po dito sa Biblia, subukan mo ako, Arnold. Subukan mo ako ngayon. Kung hindi ko ibubuhos yung masaganang pagpapala sa Praise iyo. the Lord. Di mo ba? I was amazed nung ako ay nung natutong i-appreciate ang pagpapala ng Panginoon, not only a matter of financial, no? Hindi lamang po sa financial, no? Maging yung sa buhay po natin, yung masaya ka, no? Hindi ka nang problema, maliit lang yan. Pabigat. You have a big God, a big problem, you have a big God. Di mo ba, lakihan mo yung head mo. Hindi mo mamalitin dahil yung problema, katiting lang yan. Amen. Sabi nga sa mga Arabo, ano lang, no? Chuwaya. Chuwaya lang. So as I said, ano, full gospel kasi hindi mo matatawag na full gospel kung hindi mo ibibigay o isasama yung pagbibigay ng ikapo dahil yun po ang sinasabi po sa atin. Yun po ang kasama na ibinibigay na maging sagana, maging hindi lamang pagpapakasipag, ano? Maging pagbibigay po natin. Amen? Amen. Hebrew 10:25. Ito lagi, memory verse na siguro ito sa atin. Lagi natin naririnig. No? Not neglecting to meet together as it is the habit of some, but encouraging one Amen. another. Encouraging one another. Ito po yung dapat. Kaya nga sabi ko hindi maganda you are a loner, no? If you are a loner, doon ka lagi sa tabi, no? But if you care your brothers, your brethren, dapat mag-fellowship tayo. Dapat maging open po tayo sa mga fellowshipping na ganito. Kaya nga, namiss ko kayo. Parang hindi natuwa sa akin Purihin po ang Panginoon. Totoo po, nakakamiss, di mo ba? Amen. Yung sasum ka na lang nakikita ng mga kapatid. Nakakamiss po talaga. Yung mga kapatid mo natin sa sektor Pastor, Tay, kailan na pag-aaral? Siguro pag-uusapan pa natin yan. Darating po tayo dyan. Excited po sila. Sabi nung mga kapatid it is already a year ago or ilang taon na yung kay Sister Katrina nag-flashback sa wall ni Sister Marisa, pinost niya. Tapos sabi niya sabi na si Sister Katrina daw ay number 1.
Nung si Bradjo, number 1 din. No? Mabuti, hindi sila nagsabay nung nag-aaral. Sabi nung isang kapatid, aba, parang nakakahiya kung hindi pa rin tayo sa sunod na pag-aaral, kung hindi tayo ulit magna-number 1. Di ba? Pasalang yun na, ang sigsabi, nangangarap mag-number 1. Di ba? Dito na si Sindro, hindi na nagawin na yan. May kamag-aral. Wala po tanto natin. Ang paalala. Amen! So, huwag kalimutan, ano po ang hinihingi ng Diyos? Picture sa akin. Ano po yung hinihingi ng Panginoon sa atin tungkol sa bagay na ito? No? Sabi niya, ugaliin po natin ang pagdalo, ugaliin po natin ang pagtitipon sa ganitong pagsamba. Amen. Ganitong gawain. Amen? May pandemic man o wala, no? Importante, ingatan din po natin yung ating sarili. Diba? Amen? Hindi lamang sa panahon na may pandemic, kundi kailangan na gawin po natin yung nararapat. Dahil sabi ko nga, dito po tayo lumalakas. Amen? Well, may panahon para sa ganitong pagtitipon, may panahon para sa service, may panahon sa kaibigan, may panahon sa pamilya. Huwag naman natin kalilimutan yung ating pamilya. Di po ba? Eh, masarap kung kasama natin ang ating pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Isang araw lang naman yun eh. Isang araw lang naman yung gagawin po natin. In fact, ay kulang pa na isang araw. No? Pwedeng, kaya pwede tayo maghapon. No? Pero kunti lang yung kunti lang yung sinulat ko dito eh. Purihin po ang Panginoon. Amen ba ba? Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang tagal, so, sabi niya dito, no? Kung mayroong pagkakataon, no? Kung mayroon po tayong pagkakataon, huwag po nating sasayangin ang dumalo sa ganitong gawa. Amen? No? Maging masipag po tayo. Dagdagan kung masipag na po tayo na dumalo sa gawin, dagdagan mo pa ng sipag. Yun po yung kailangan mo. Di mo ba? Pag ikaw ay nakakalimot, ang gamot ay paalala. Amen. Pag ikaw ay masipag, dagdagan mo pa yung kasipagan sa pagdalo sa Panginoon. Hindi natin alam. Sagot sa gusto mong, sa katanungan mo, sagot sa problema mo, ay masagot. Amen. Masagot ng mga kapatid. Masagot ng nagsasalita. Masagot ng Holy Spirit. No? Hindi natin alam. No? Kung pinagdadaanan po natin, no? Ang Diyos ang bahala. Amen. Hindi mo alam. Ang kahinaan mo, ay kalakasan ko, pwede kong i-share. Yung kahinaan ko, kalakasan niya, pwede yung pwede yung i-share. Magpaalalahanan lang naman tayo. Magpalakasan ko sa isa't isa. Amen? Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, tulad po ng sabi ni Apostol Pablo, ini-encourage niya tayo. Ini-encourage po kayo na huwag po natin isang tabi. Huwag po natin isang tabi yung ating pananampalataya sa Diyos. Lalo na po sa panahon ngayon, di ba? May pandemya. Ngayon, kasama na sa buhay yan. Kaya nalalaman natin, siyempre, mag-ingat po tayo upang ingatan din po tayo ng Panginoon. May mga precautionary naman tayong naririnig. Itinitext ng government, di ba? MOH. But yung mga tatay natin po natin, mga health po natin, tayo talagang iyan ang gagawin po natin. Amen? Hindi, kaya kung tayo nasa loob ng simbahan, hindi masama kung tayo ay magsuot ng mask. No? Pwede yun. Pwede natin gawin. Why? Lalo na rin sa pag-ingat. Hindi masama na ganito ang po natin. Distancing din po yun. Kaya sa amin talagang arrange na arrange. Nakakatuwa dahil mayroon na po kami taga-alis doon. Yung kapatid po natin si Brother Rocky. Doon na po siya natutulog. Ayaw na po niya ang kwan. Uwi siya pag nagtrabaho. Purihin po ang Panginoon. So, if we have a strong faith to our God, miracles happen sa buhay po natin. Amen. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Panginoon. So, anong ating gagawin? So, encourage din po natin. Na-miss ko yung mga kapatid sa
na Kuya Peter. Sa Facebook ko na lang nakikita Oo. yung mga ano, Naka-lockdown. Oo, naka-lockdown pa rin Naka-lockdown pa sila. sa Facebook ko na lang nakikita yung mga post niya. Purihin po ang Panginoon na kahit wala siya, nagpapatatag sa kanyang buhay yung mga lagi ko nakikita, no? Nakaka-encourage. Di ba? Amen. Yung bang kung minsan nawawalan ka ng gana, tignan mo rin. Mas maganda rin kung tayo rin mismo ang nagbubuklat para tayo mismo yung nakakakita kung ano yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Purihin po ang Panginoon. So, anong ating gagawin? Magpaalalahanan, magpalakasan Amen. sa tayong panambahan. Amen? 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build up one another. Encourage one another, build up one another. Hindi yung yung kapatid mo ay kaibigan mo, kapatid mo sa pananampalataya, especially nadapa ay napaka di ba? Nadapa na nga siya ginano mo pa siya parang yung ubos ng sigarilyo nagkina na parang di mo ba? Nadapa na pa dinikdik mo pa. Hindi, kailangan natin i-lift up po natin yung mga nanghihinang mga kapatid po natin. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Kaya pag may pinagdadaanan po tayo, masaya kung tayo ay nasa bahay pa ng bahay. Amen. God. So, ang isang paraan, mga kapatid, upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito, laging makipag-fellowship sa ating mga kapatid. Kung wala din lamang kayong gagawin sa bahay at available po tayo, may pagkakataon, why not? Di ba? Amen. Pagpagpagan po natin ang Panginoon. Sabi pa dito, your labor is not in vain. Huwag manghinayang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Bakit hindi po natin panghinayangan yung pagkakataong ito? Bakit hindi natin panghinayan yung mga gawain para sa Panginoon? Dahil ang sabi ng Diyos, your labor is not in vain. Hindi nasasayang yung iyong pagpapagal. Hindi nasasayang yung iyong pagpupo. Hindi nasasayang yung iyong pagkanta para sa Panginoon. Hindi nasasayang yung pagod mo. Doon, masarap sanang matulog. Pero, sabi ng Panginoon, hindi nawawalan ng saysay yung ginagawa mo para sa akin. Ito yung mabuti sa Panginoon. Ito yung maganda para sa ating mga anak ng Diyos. Kinikilala ng Panginoon yung ginagawa po nating mga hindi niya nililimot. Amen? Sabi pa dito, 2 Chronicles 15:7. But as for you, be strong and don't get discouraged, for your work will be rewarded. Yung ginagawa mo. Therefore, encourage one another and build each other up as you are already doing. Ang other version, HCSB net. Sinasabi dito, as for you, be strong, don't get discouraged, for your work will be rewarded. Sa lahat po ng ginagawa natin at gagawin pa para sa Panginoon. Amen. It is recorded by God na mayroon po siyang inihahanda para sa atin. Kaya sabi ko nga, huwag po nating panghinayangan itong ginagawa po natin. Minsan, talaga naman, kanina, dahil pareho kami ni Sister Marisa, bigla na naghanda kagabi ng pag-aaral. Naganda kami dalawa. Pareho kami puyat. Kung siya sa kabila, ako sa kabila din, doon sa yung tapat ng airport, yung ginawa mong yung may saksakan, naglagay ako ng ilaw na isa pa doon. Purihin mo ang Panginoon. Kasi siya, ako, pag nagbabasa ako, medyo may boses, narinig ang boses, ay siya hindi.
hindi kami pwede magtabi dahil pareho kaming madidistract. Siya nadidistract, eh ako din. No? Ako may ano kasi, pag binasa ko dapat may tunog eh. parang ano yung binibigyan mo talaga ng kung yung binabasa mo. Purihin ng sound. So, purihin po ang Panginoon. No? So sa lahat ng ginagawa po natin, mayroong reward po yan. May inihanda ang Panginoon. Ito ba? Sa ating pagpirma sa kontrata, nakahanda na po yung kontrata natin sa company. Nakahanda na po yung salary. No? Gradually, monthly, binibigay po yan. May reward, may karampatang nakalaan din po dyan. Ganon din po yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Well, paano ka tatanggap kung hindi ka naman gagawa? Amen. Kailangan gumawa ka para sa sarili, para sa Panginoon. Para mayroon ka rin tatanggapin. Eh kung naghihintay ka, wala ka namang ginagawa. Mer, ano bang ginagawa mo dyan? Di ba? Di ba? Kailangan nandun din na sumusunod po tayo. Ginagawa po natin yung para sa Panginoon dahil gagawin niya yung para sa atin. Amen. Kailangan naman gawin po natin yung para sa Kanya at bahala na po ang Panginoon. Amen. Hindi po basta-basta yung binibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Praise God. Pag nagbigay yan, completos, pigados, complete yan, lahat. It is a package deal, not only for your own. No, hindi lamang para sa iyong sarili, para sa asawa mo, para sa pamilya, para sa mga anak. Kaya nga, yung mga anak po natin, they are not a tail. No? Sila ay laging nasa una. Amen. Makikita po natin yan. Pag ina-appreciate po natin, kahit na maliit na bagay na pagpapala ng Panginoon. Yung lamang ba yung gumising ka sa umaga, thank you Lord, malakas ka tuloy. Amen? It is really a blessing. Di ba? Amen? Sabi pa dito, no? Hebrew chapter 6 verse 10. Ano pong sabi? Sabi po dito, for God is not unjust. He will not forget your work. Hindi niya lilimutin yung ating ginagawa. Akala mo lang natin, hindi ko naman nakikita. No. God is Spirit at hindi niya kinakalimutan yung ating ginagawa. Amen. And the love you have shown for His name when you serve the saints. Tayo naglilingkod sa kapwa po natin. Pag tayo naglilingkod sa iba, pag tayo gumagawa ng mabuti sa ating mga kasama, Amen. sa trabaho, sa buhay, kasama kung saan, hindi po yan nililimot ng Panginoon. Anong sabi niya? He will not forget your work and there is a reward. Lagi pong kasama po yung reward ng Panginoon sa bawat ginagawa po nating mabuti para sa Kanyang paningin. Amen? Amen. So maliwanag. Makatarungan ang Diyos. No? Yes, sir. Hindi po natin dapat pinabaliwala yung nagagawa o yung magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Hindi niya lilimutin kung ano yung ginawa mo natin. It is, sabi ko nga, recorded. Alam ng Diyos po yan. Amen. Di ba ba? Alam ng Diyos kung paano at kung ano ang ginagawa po nating paglilingkod sa Kanya. And in a proper, ano yung sa pagkasabi? In a proper time, we will reap. Tayo ay aanin if we will not give up. Amen. Kaya huwag po tayong mag-give up. Move on, going on. Sumulong po tayo para sa Panginoon. Sabi ko nga, may pandemic man o wala, magpatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Eh, Galatians 6:9. So we must not get tired of doing good. Huwag kang mapagod. Huwag po tayong mapagod sa paggawa po natin ng mabuti. Amen. For we will reap at the proper time if we will not give up. Amen. Huwag po tayong mapapagod. Paggawa ng mabuti. Ano ba yung mabuti? Unang-una, tumulong sa kapwa.
tumulong sa pamilya, Amen. tumulong sa kaibigan, dumalo sa gawain ng Panginoon, mag-church, no? Mag-aral ng salita ng Panginoon. Ito yung mga mabuti na binibigyan ng reward ng ating Panginoong Amen. Jesucristo. Amen? In due time, masarap na tatanggapin po natin yung biyaya na nagmumula sa Panginoon. It could be sa physical blessings, no? Material things, no? Physically, emotionally, psychologically. Higit sa lahat, I like it, spiritual blessing. Amen. Buhay na walang hanggan. Doon, yung buhay na para sa langit. Amen. Kaya dapat, as I said earlier, ito yung paghahanda ng buhay na walang hanggan. Amen? So, dapat mag-focus po tayo yung buhay na panglang, eternal blessing, which is doon po tayo sa Panginoon kasama natin ang Diyos. Amen. Ito sa lupa, hindi masama na tayo ipagpalain. Amen? Amen. Hindi masama na tumanggap tayo ng biyaya ng para sa Panginoon, galing sa Panginoon. Kasama po yan. Bakit po natin tatanggihan? Kung ang pangako ng Panginoon, I have come to give your life abundantly. Abundantly. Galmer, bahay. Galmer, sasakyan. Meron na. Ano na lang, bibigyan ka na ng pocket money na lang. Baby na lang. Baby na lang, why not? Napakaliit na request. No? Kapal. Ating ina. Kamagala, marami kami tutulong. No? Tutulungan ka namin sa panalangin. Okay. Well, prayer is a big help, big factor sa buhay ng isang Christian. Remember, Daniela? Si Daniela ay bunga ng panalangin. Twin heart is a bunga ng panalangin. Nandun pa yung time na si Sister Marisa. Nahihiya pa yan eh. Sister yan pa rin. Sabi niya, kaya kung magpa-check up ka. Sabi ko sa kanya, ako magpapacheck up. Oh. Eh di ba, may text siya. Eh, gusto niya akong i-check up. Ang dami namin magkakapatid, 12 ka. Ako ang tinamaan. Ako ang tinamaan. But, when, nung umabot na kami ng 4 years, no, ay, talagang, andyan yung panalangin. Well, one of, andyan si Tatay Bencia, Tatay Willie, pag nanampalataya ka sa sinasabi ng ating mga tatay, o sinasabi ng ating kapatid sa gawa ng Panginoon, hold on. Panghawakan po natin yung faith faith, yung pananampalataya nila, panghawakan po natin, and it will follow. No? Sabi niya, pinapanalangin niya kami that time. Next year, I claim it in the name of the Lord Jesus Christ. Next year, na anniversary niya. Anniversary po namin that time, March. Na? March 19, 2019. Pinapanalangin nila po kami sa aming anniversary. Next time na anniversary ninyo, may kasama kayong baby. Doon ko naranasan yung umiyak, yung tumulo ang luha ko sa panalangin ng mga kapatid. Hindi ko nagkulang ang Panginoon. Next na anniversary po namin, basket ang dala-dala po namin. Which is yun si Daniela. Amen. Kailangan namin din sa sasabihin. Yung next na, yung second child po namin, si Wilmar, akala namin, hindi na kami magkakanak. But in my dreams, habang ako'y naglilingkod na sa Panginoon, mga kapatid, ako ay kasama na sa Sector B pa nung araw, sa Loremi po tayo. In my dream, napanaginipan ko, mayroon akong asawa, isa lang. Tapos, mayroon akong anak, bit ni Sister Marisa, hawak niya, ganito naglalakad sila, hawak niya yung isa, ganito. Tapos, nandun ako sa likuran, sinasara ko yung sasakyan. Hindi nawala-wala sa isip ko yun, naglalakad silang tatlo. Kaya doon sa bahay po namin sa may Shubak. And then, sinasara ko yung sasakyan, which is red color. Yung, alam niyo yung sasakyan kong malaki?
noong araw, yung van. Yun siya, yun ang panaginip ko. And it happened, mga kapatid. Nangyari po yun. Nung nandito pa si Daniela, nung time na yun, sinarasara ko yung sasakyan, silang tatlo naglalakad. Si Mr. Marisa, dala-dala niya si Wilmar. Malit pa. Dala-dala niya si Wilmar, ganyan. Si Daniela sumusunod. Amen. Nangyari po yung panaginip ko. God is in control. Amen. Nothing is impossible. Amen. Amen? So, magpakatatag po tayo sa ating Panginoon. No? Sabi niya dito, be steadfast, immovable, always abounding. Why? Our labor is not in vain. Amen. Palagpagan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, sapagkat maraming salamat kayo, Panginoon ko. Maraming pong salamat sa dakilang araw na ito na binigay mo po sa amin. Maraming pong salamat dahil andyan ka palagi na lagi namin natatawagan, O Lord God, na sa lahat ng pagkakataon, may problema naman kami o wala, O Father God, andyan ka, kasama po na laging nakaantaway, laging nakabantay sa amin, Panginoon. Yes, maraming pong salamat sa iyong salita na amin narinig, Lord. Truly, O Father God, kung wala ka sa buhay po namin, paano na lang kami? Amen. Saan kami pupunta, O Lord God? Kaya salamat sa iyong salita, O Father God, na kami po ay magpakatatag sa iyong gawain, magpakasibag sa iyong gawain, O Father God. Continue to serve you, O Lord God, in spirit and in truth. At alam po namin, O Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. All these days, O Father God, andyan ka palagi to help us, O Father God, in good times, in bad times, andyan ka palagi, Panginoon, na laging nag-iingat sa amin. Amen. Hinahawakan kami, your right hand, na laging nakahawak sa amin upang hindi po kami mawalang, Father God. Marami pong salamat, O Father God, sa iyong salita. Hayaan mo na ito'y tumubo sa puso po namin, O Lord God. Ito po ay maging inspirasyon, maging kalakasan po namin. To praise you, to glorify you, O Lord God. And to exalt your name. Ganun din po, I pray for my brethren dito po sa Sito. Hi, Lord God. Amen. Pagpalain mo po ang bawat isang narito, Lord God. Pour out your blessing upon blessing. Ibigay mo po yung espiritu ng pag-uunawaan, pagkakaisa, at pag-ibigan ng Panginoon. Ganon din po sa mga hindi po namin nakasama dahil sa kadahilan ng Lord God. Lord, patuloy mo pong iingatan yung mga kapatid po namin sa kanilang tirahan. Amen. Bibili mo, Father God, kasama ka namin dito, kasama mo sila doon. Amen. Kung natin isang pastor, Lord God, hindi po mag-isip yung kamay upang abutin ang aming mga kapatid, ang aming mga kasama sa kalumpang ito. Maging ang aming mga pamilya, O Lord God, nandito kami, pero Panginoon, your blessings, O Lord God, overflow maging sa aming mga pamilya, pauwi back home sa bansang Pilipinas. Amen. Thank you so much, Father God, sa patuloy na ginagawa mo sa amin, sa proteksyon, sa araw-araw na pag-iingat mo, Lord God, sa trabaho po namin, mga daluyan ng mga pagpapalang, financial, Lord God. Salamat dahil patuloy ka na nag-iingat sa buhay po namin. Bless this church also, Father God, na magamit pa namin sa pagpupuri sa iyo. Amen. Bless this area, Lord God, this plot, Lord God. Dahil ito po maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, Lord God, at ang patuloy na presensya mo lagi ang maghari sa lugar na ito. Thank you so much, Father God, and all this building, this surroundings, Father God. Padala mo yung mga untin mo na siya pong tagapagbantay sa amin, lalo na po para sa iyong kaligtasan, sa aming kaligtasan. Panginoon, marami pong salamat. Bless their spiritual advisor, Father God, aming Pastor Ben, Tatay Ben, Lord God. Pagpalain mo siya, maging kanyang mga pamilya sa bansang Pilipinas. Aming Tatay Martin, Lord, ingatan mo po siya, lahat po na namin po, Father God. Yes, so Father God, maraming po salamat. Once again, we give you all glory, honor, and thanksgiving. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen and amen.